Muling lumabas ang interview ni Marian Rivera with Karen Davila. Isa sa mga napag-usapan doon ay ang pagpapatawad ni Marian sa mga nakaalitan niya noon dahil na-link kay Ding Dong. Sinabi ni Marian na okay na siya doon at marami siyang natutunan. At dahil din dito, isang kwento naman from netizen at dating classmate ni Marian ang lumabas. Doon ay naibahagi ni Ivy Manson-Bo na naging classmate niya noong high school si Marian at nagkaroon nga sila ng tila hindi pagkakaunawaan. Narito ang naging kwento ni Ivy. Yung nakita ko lang yung post na to sa Hampas Lupang Bodies 4.0. Ito na, spill the tea ko na. Ma-share ko lang, circa 1998 pa to. Away bata kumbaga. Hindi ito para pagmulan pa ng away na sinasabi nyo. Napanood ko buong interview niya e natawa lang ako sa sinabi niya about sa mga babaeng inaway niya dahil sa mga issues with Dong. So eto na, share ko na. Second year high school sa SFACS Bayanan. Yung binuhusan ako ng soft drinks at sinabunutan ako nung high school dahil sa maling balitang nakarating sa kanya. Ending, we both ended up sa guidance and nasuspend sa class for a week. Naglinis ng kantin as parusa at natanggal sa varsity. Pinatawad na kita Marian Rivera Gracia. Ang dahilan kasi, mahilig siyang maniwala sa chismax. She is a good friend way back. Seatmates pa nga kami since magkasunod ang surname namin. Kasama sa dance group, kasama sa varsity, then may isang Marites na classmate ang siniraan ako sa kanya. At ayon si ate mo girl naniwala naman. Kaya sumugod nung may dala ng soft drinks na nasa plastic. Pinatawag pa parents namin. Naulit-ulit college sa DLSCUD nang sumugod sa classroom at nung nagkasalubong sa building and sabi ko na lang, high school pa lang issue na yan, hanggang ngayon issue mo pa din, nakakaloka. Narito pa ang dagdag niyang kwento. Bata pa kami noon, just like any other child, yung may marinig kang balita about you, ang gusto mo lang mang-away lang. Ganun naman lahat noon. Uso pa nga ang kampiyan Okay, pasok mga Marites. Ayan, pinost ko na para di na kayo magtanong kung legit. Pasok mga classmates at mga nakasaksi. Pero okay na kami. Last kami nakita sa GMA nung kasama ko ang Six Cycle Mine and Kala Lily sa SOP. Parang Marimar days niya. By the way, yung pic na yan lumabas sa Showbiz Central interview niya. Sa bandang huli ay sinabi ni Ivy na nagbabago ang tao. People change, lahat naman nagbabago habang tumatanda. Let's not be quick to judge kasi gusto nyo lang naman din ng Marites. Ayan, na-share ko ng experience ko. Pero last na nakita kami, tinawanan na lang itong alaalang ito. Napasaya ko ba kayo? Marian Rivera sa babaeng inaway niya, pinapatawad na kita. Dahil sa post na ito, maraming mga bashers ang nagpadala ng mensahe kay Ivy. Ayon sa kanila, ano daw ba ang purpose para ibahagi pa ang ganitong kwento? If sharing my own experience triggered you, sorry po. May rule na palang pag ordinaryong tao versus sikat, bawal na mag-share ng past. Not actually from the context of her interview, but from the fact that sa lahat ng inaway niya, siya pa nagpatawad which dapat siya mag-sorry. Learn to say sorry if you may have caused harm to that person. Pero kung galit kayo, sige lang manggigil kayo dyan. I shared what's on my mind and never my intention of hurting your feelings. Sa isa pang post ay sinabi ni Ivy na wala siyang planong siraan si Marian. Okay, last na to para sa ikatatahimik ng magulong mundo ng social media. Sana daw di na ako nag-share. Sana di daw ako nag-post. It is never my intention na manira lalo na sa isang Marian Rivera. Pader na yan sa showbiz. Hindi na yan kahit kailan mapapabagsak ng kahit ano paman. My apologies if nasaktan kayo. If naging fame whore, okay, baka nga syempre tanggapin natin kung ano pang gusto nyong sabihin. Isang pribilehiyo ang masabunutan ni Marian, no? Saka yun nga, tapos na yun, napagkwentuhan lang, huwag na kayong magalit kasi di naman ikasisira ng tao ang nakaraan pa. Pero wala akong balak sumikat para lang sa ganyan. Para saan? Pasensya na sa mga nagalit at na-trigger sa post. Ang dami ng chats and comments, hindi ko na din mabasa lahat. Sa kanyang pinakahuling post ay sinagot naman niya ang mga paratang ng bashers na isa siyang cloud chaser at kung ano-ano pa. Ayon kay Ivy, for the last time, itong mga taong to na walang magawa na mag-send pa ng message para lang kung ano ang mga sabihin, wag na po. Anyway, sabihin nyo ng gusto nyo, sabihin kasi wala naman akong pake. Yes, siguro matagal na ang interview ni MRD with KD, kaya lang di kasi ako nanonood ng mga showbiz news until nakita ko lang ang memes sa Hampas Lupa Bodies. Nag-comment ako and nag-share ng own story with her. Yes, matagal na ang away namin which I indicated at high school days pa naman yun. So I don't think it would affect kung ano man siya ngayon.
Marian is Marian. Kung na-share ko man ang story ko, that is my story to tell and I have all the right to speak my mind. Cringe man ang story but it is real and none of it were made up just as you say to destroy the name of someone else. Cloud chasing partly yes. Joining the bandwagon of chicas about my former classmate and what she is saying about forgiveness. So bakit ko na-share ang own story namin just because I remembered vividly nung makita ko ang memes. Tapos dumami ng mga comments na marami palang other issues pa like pagkulong sa CR, pagkwelyo sa co-star, pakikipagbangayan sa isang fan, etc. etc. which I barely knew dahil again, never akong naging updated sa kahit anong showbiz balita. I don't watch TV and only CP to watch news update o kaya sa radyo na lang. So anong alam ko sa showbiz? May nagbayad sa akin for what and I don't think it is necessary. We may not be as privileged as your idol but I can say we live comfortably and happy. I may not be as super ganda ng Diyos ang si Marian but I have lived my life not envious of other people kasi mas masaya akong makitang successful ang ibang tao more than me. And noon pa man din maganda na talaga siya. Wala namang sinabing usapan ng pagandahan kasi wala namang kompetisyon. I have related the meme na nagpapatawad to those na nakaaway niya sa nangyari sa amin and it has nothing to do with her interview with KD. Never ko din namang sinabi na ako ang sinasabihan niya doon sa interview niya dahil mga una sa lahat, hindi ako updated sa buhay niya. Insecure at what angle? Porque pinili kong maging losyang as you all say, so what? Kasi wala akong dapat patunayan sa sarili ko. Hindi naman ako nagpapaganda kasi wala naman akong product na ini-endorse at wala din akong balak mag-artista. Tawanan nyo, mag-laugh or angry react kayo sa mga post ko, I don't give a damn. I don't think I owe anyone an explanation kasi kahit anong paliwanag ko sa mga taong makita ng utak, wala din akong laban. Sa ibang platform na lang tayo maglaban pero sa totoo lang, sayang ang oras at panahon sa mga taong kasing kikitid ng utak ninyo. Kung di ninyo nagustuhan ng story namin noon, walang problema pero kung ikakagalit nyo ang pagkwento ko sa nakaraan ko, wala kayong pakibuhay ko to. Kung nagkasira man sa image ng taong iniidolo nyo, pasensya na. Pero marami na ang nagkalat na balita hindi lang galing sa akin. Kaya kahit ano pang pagtatanggol nyo, alam na ng buong mundo. Hindi nyo lang matanggap na finally may taong nagsalita sa totoong nangyari sa amin na kahit matagal na yon, totoo pa ding nangyari. Demolition job, character assassination, para saan as if naman may taong mananalo sa pader, lalo sa isang kagaya ko na sino lang ba. Walang napatunayan gaya ng idol nyo. It is never the intention kaya ako nagkwento. Again, inalala ko lang ang nakaraan relating to the memes about her statement of forgiveness. Sa bandong uli ay sinabi rin ni Ivy na may mga taong tila tinatakot siya na magdedemanda or magpa-file ng cybercrime. Ayon kay Ivy, huwag niyo akong takutin ng cybercrime or cyber libel dahil mas marami akong bala. And siguraduhin niyo muna yung mga paratang niyo at mga impormasyong nakukuha niyo bago kayo magsalita. Marami na akong nasampulan, huwag na kayong sumunod. This MRD issue ends today. Maraming salamat sa inyong lahat. Ilang mga netizens din naman ang nagsabi na tapos na ang story na ito at maganda lang naman na i-close na. Pero ilan din ang nagsabing lalong mababash si Marian ngayon dahil sa kwento na ito. Pero nasa nagbabasa na nga kung ano ang magiging epekto sa kanya ng nasabing story. Tulad nga ng sinabi ni Ivy, pader na si Marian sa showbiz at sanay na rin ito sa mga walang katapusang issue sa Philippine showbiz.